Sa loob ng silid-aralan, nakatayo ang guro sa harap ng mga estudyante na nagpapaalala sa kanila ng kasalukuyang panahon na kanilang dinaranas, na kilala bilang panahon ng mga bayani. 5,000 taon na ang nakalipas mula nang unang lumitaw ang talaan ng mga bayani sa mundo, at maraming pagbabago na ang nangyari sa mababang mundo sa panahong iyon. Halimbawa, ang Royal School of Dhillon ay napili upang maging host ng Lumin Entrance Examination ngayong taon. Ang guro ay puno ng kasiyahan, tiwala na sa mga estudyante, may ilan na may potensyal na maging mga bayani. Gayunpaman, hindi lahat ay pareho ang sigla ng guro. Isang partikular na estudyante, nakaupo sa huling hilera, ay tila walang interes at sa halip ay natutulog. Ang estudyanteng ito, syempre, ay si Leo. Ang guro ay naiinis sa kanyang kawalan ng atensyon. Iniisip niya na kung hindi nakikinig si Leo, marahil ay alam na niya ang material at hindi na kailangan ng pagtuturo. Upang hamanin siya, tinanong siya ng guro na ipaliwanag ang ritual mula 5,000 taon na ang nakalipas na kailangan pagdaanan ng isang tao upang makuha ang titulong bayani. Sa wakas, tumayo si Leo mula sa kanyang upuan at sumagot sa tanong ng guro sa pinakakalmas na paraan na posible. Sinasabi lang niya na kung may gumawa ng pangalan para sa kanilang sarili, kusa na lang silang sasambahin ng mga tao. Sa pamamagitan ng paraan, ang buong pangalan ni Leo ay Leo Plav, isang 15 taong gulang mula sa prestihiyosong House of Plav. Hindi na kailangang sabihin na malinaw na nabigo ang guro sa kalahating pusong sagot ni Leo. Kaya, humarap siya sa klase at nagtanong kung may iba pang gustong magboluntaryo ng mas detalyadong sagot. Isa sa mga masisipag na estudyante ang masigasig na nagtaas ng kamay at nagbigay ng paliwanag. Ipinaliwanag ng estudyanteng ito na noong sinaunang panahon, walang direktang paraan upang makamit ang pagkilala ng Diyos. Tanging mga banal na ritual lamang ang ginamit upang piliin kung sino ang ituturing na bayani. Isang pangunahing halimbawa ng ganitong ritual ay ang ritual ng dugo. Ang guro ay labis na humanga sa lalim ng sagot. Sigurado siya na ang estudyanteng ito, si Gulliver, ay magiging pinakamagaling na henyo sa mahika sa kaharian. Si Gulliver ay nagmula sa House Stratton. Gayunpaman, mukhang napapagod na si Leo sa karaniwang kalokohan na hinaharap niya araw-araw. Sa kanyang pananaw, ang pakikipagkita sa mga Diyos noon ay walang espesyal, dahil bahagi lamang ito ng buhay. Sa katunayan, minsang nagbigay ang mga Diyos sa ilalim na mundo ng isang himala upang ipagdiwang ang mga dakilang bayani na lumaban kay Erebus, ang talaan ng mga bayani. Ngunit sa ilang kadahilanan, hindi maunawaan ni Leo kung bakit siya lamang ang ganap na nabura mula sa kasaysayan. Halos 5,000 taon na ang nakalipas, ang sangkatauhan ay pinabagsak ni Erebus, isang nilalang na kilala bilang Genesis of Evil, upang alisin ang kadilimang ito sa mundo, nagkaisa ang 4 na dakilang bayani. Sa huli, lahat sila ay namatay sa laban, tanging isang tao na lamang ang natira, si Kyle, ang huling bayani na kumakatawan sa panig ng tao. Dahil sa mga sakripisyo ng kanyang mga kaibigan, natalo ni Kyle ang inkarnasyon ng kasamaan at nailigtas ang sangkatauhan. Pero iyon ay 5,000 taon na ang nakalipas. Sa kasalukuyan, ibang kwento ang sinasabi ng kasaysayan, isang kwento kung saan ganap na nabura si Kyle sa talaan. Lahat ay tinuturuan na ang sakripisyo ni Lycinas ang nagdala sa pagkatalo ni Erebus, ang genesis ng kasamaan. Ito ay hindi tinatanong hanggang ngayon. Ang tunay na twist ay nang malaman ni Kyle, na muling isinilang sa panahong ito, ang kwento ng pagkatalo ni Erebus at napagtanto niyang wala sa kahit saan ang kanyang pangalan. Susundan natin ang kwento ni muling isinilang na Kyle, na, matapos matuklasan ang kanyang kawalan sa kasaysayan, nag-enroll sa Lumin Academy, ang akademya ng mga bayani na naglalaman ng talaan ng mga bayani, na determinado na muling bawiin ang kanyang lugar sa mundo. Mga taon na ang lumipas mula nang muling isilang ang bayani na si Kyle. Walang sinuman ang tila kumikilala sa kanyang papel, at nagsisimula na itong makaapekto sa kanya. Mamaya, nagtipon-tipon ang mga estudyante sa paligid ng mga bintana, sabik na makita ang Zerdinger clan habang nagmamarcha sila sa pasilyo. Sa harap ng grupo, may isang babae, si Celia Zerdinger, isang pangalan na pumupukaw sa interes at kuryosidad ng lahat. Isang anunsyo ang umabot, humihiling sa lahat ng estudyante na magtipon-tipon sa auditorium para sa isang sapilitang pagpupulong, dahil bibisita ang angkan ng Zerdinger sa paaralan. Habang nagsisimula ng umalis si Leo sa silid-aralan, tinawag siya ni Gulliver.
Tinanong niya kung balak bang makilala ni Leo ang mga Zerdinger, pero si Leo, na walang interes, ay simpleng nagbilang ng balikat. Wala siyang balak makialam sa kung ano man itong palabas, gusto lang niyang umuwi. Ang ganitong kawalang pakialam ay lalo pang nagpapainit kay Gulliver. Hindi siya makapaniwala kung gaano casual na umaalis si Leo mula sa ganitong pagkakataon. Para magmukhang kasing cool ng ating kaibigan, ipinaliwanag ni Gulliver na hindi rin siya interesado sa mga Zerdingers, pero tiyak na susuriin niya si Celia, lalo na't itinuturing niya itong kapwa kalaban. Well, makikita natin na kasinungalingan lang ito dahil talagang inaasahan niyang makilala ng Zerdingers. Mamaya, natagpuan namin si Leo sa dojo, halatang pagod na pagod matapos walang tigil na pag-swing ng kanyang practice stick. Sa wakas, kinuha niya ang kanyang espada at naglakad patungo sa labasan. Paglabas niya, inambus siya ng isang babae na sumugod sa kanya na parang isang rumaragasang tren. Si Leo, bagaman nagulat, ay nagawang harangan ang kanyang atake gamit ang kanyang espada. Malinaw mula sa kanilang interaksyon na hindi ito ang unang pagkakataon na nag-cross ang kanilang mga espada. Mayroon silang pinagsamahan, kung saan ang ganitong palitan ay hindi bihira. Ang ginang ay sabik na makipag-sparring sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon, at ipinahayag na ang laban na ito ang kanyang huling pagsubok bago siya bigyan ng pahintulot na pumasok sa Lumin Academy. Sa katunayan, ang matatag na babaeng ito ay walang iba kundi ang kanyang ina. Sa isang iglap, muli siyang inatake nito, at muling nagbanggaan ang kanilang mga espada. Habang si Leo ay nahihirapan ng makasabay, pabirong sinabi ng kanyang ina na hindi pa niya nagagamit ang kahit kaunting bahagi ng kanyang buong lakas. Bawat suntok, ang sigla ay patuloy, bawat hampas ay mas matindi kaysa sa huli. Sa kalaunan, gayunpaman, binabago ni Leo ang takbo ng laban. Ang kanyang likas na galing at kasanayan sa paggamit ng espada ay nagbigay daan sa kanya upang mapagtagumpayan ang kanyang ina, na nagpilit sa kanya na sumuko. Ang babae ay namamangha sa talento at paglago ng kanyang anak. Tumayo siya at, sa mas malambot na tono, tinanong kung bakit siya sobrang determinado na pumasok sa Lumin Academy. Bago magpatuloy ang kwento, kinakailangan ng kaunting konteksto tungkol sa akademya. Ang Lumin Academy, ang Human Hero Academy, ay isa sa 4 na prestihiyosong institusyon ng mga lahi na naglalaman ng talaan ng mga bayani. Kabilang sa mga ito, matinding pinaghihinalaan ni Leo na ang Lumin Academy ang pinakamalamang na lugar upang matuklasan ang mga bakas ng kanyang nakaraang buhay bilang bayani Kyle. Sa ganitong nakakanganyong dahilan, hindi na nakakagulat na matibay ang determinasyon ni Leo na sumali sa akademya. Pagkatapos, pinaalalahanan ni Leo ang kanyang ina na ang mga miyembro ng angka ng Zerdinger ay kasalukuyang bumibisita at mananatili sila sa mansyon ng Plav. Bagaman hindi siya masaya na nandyan sila sa kanilang tahanan, mayroon siyang isang kahilingan. Balak niyang makipag-usap kay Zeiss, ang pangalawang patriarka ng angka ng Zerdinger, umaasang baka handa itong turuan si Leo ng Zerdinger Aura Technique. Naniniwala siya na sa pamamagitan ng teknik na iyon, magiging sapat ang lakas ni Leo upang makapasok sa Lumin Academy sa susunod na taon. Gayunpaman, hindi niya alam na determinado ang kanyang anak na makapasok ngayong taon. Wala siyang pasensya na maghintay ng isa pang buong taon para makamit ang kanyang mga layunin. Pagkalipas ng kaunti, natagpuan namin ang aming mga sarili sa mansyon ng Plav, kung saan si Celia Zerdinger ay sinasamahan papasok sa lupain. Pagbaba niya mula sa karwahe, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit pinili ng kanyang tiyuhin na manatili sa isang lugar na ganito nang madali naman sana siyang makapagpaupo ng buong hotel para sa kanyang sarili. Tulad ng alam na natin, siya si Celia Zerdinger, 15 taong gulang, isang prinsesa ng espada mula sa angka ng Zerdinger. Ang pangunahing focus niya ay ang pagsusulit sa pagpasok sa Lumin, at nagdududa siya kung paano makakatulong ang isang maliit na pamilya tulad ng mga Plavs sa kanyang paghahanda para dito. Sa sandaling iyon, tinawag siya ng kanyang tiyuhin. Wala nang iba kundi si Zeiss Zerdinger, ang pangalawang patriarka ng angka ng Zerdinger. Pinaasar niya kung hindi man lang siya medyo curious na makilala si Leo, ang batang matapang na nagdeklara na hindi siya interesado sa angka ng Zerdinger. Mananatiling walang pakialam si Celia at sinabi na kung si Leo ay isang pag-asang kabalyero na hindi pa nga makagamit ng aura, sa kanyang palagay, marahil ay hindi naman talaga siya kahanga-hanga. Si Zeiss, gayunpaman, ay hindi sumasang-ayon sa kanyang opinyon. Sa kabaligtaran, tila siya'y labis na positibo tungkol sa potensyal ni Leo.
Pagkapasok nila sa mansyon, humarap si Zeiss upang batiin ang mga pinuno ng sambahayang Plav. Nakipagpalitan siya ng magagalang na salita kay Dade Plav, ang patriarka, at kay Reyna Plav, ang kanyang asawa. Parehong magalang na tinanggap ng mga host ang kanilang paggalang, tinanggap ang mga Zerdinger sa kanilang tahanan ng may pantay na karangalan. Pagkatapos, formal na ipinakilala ni Zeiss si Celia kina Reyna at Dade. Agad na sinuklian ng dalaga ang kanilang kabutihan sa pamamagitan ng isang magalang na pagpapakilala. Ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa pag-host sa kanilang tahanan. Si Reyna ay humakbang pasulong at naglaan ng sandali upang pagmasdan si Celia. Napansin niya na si Celia ay kamukha ng kanyang ama at tiyuhin, pareho sa itsura at asal. Si Celia naman ay napansin ang kapansin-pansing itim na buhok at pulang mga mata ni Reyna. Hindi nagtagal bago niya napagtanto na si Reyna ay bahagi ng pamilyang Zerdinger, na ginagawang tiya siya ni Celia. Pagkatapos, umupo sina Zeiss at Reyna, na may ugnayang magkapatid, at nagsimula ng magkwentuhan. Sa kanilang pag-uusap, binanggit ni Zeiss ang kanilang kamakailang pagbisita sa Royal School of Dillon, kung saan umaasa silang masilayan si Leo. Gayunpaman, nadismaya sila nang malaman nilang umalis na siya sa paaralan dahil hindi siya interesado na makipagkita sa sinuman. Humihingi ng paumanhin si Reyna sa ngalan ng kanyang anak, kinikilala na ang kanyang pag-uugali ay maaaring nagmukhang walang galang. Zeiss ay nagtanong sa kanyang kapatid tungkol kay Leo, tinatanong kung anong klaseng tao siya. Pinuri siya ni Reyna, sinasabing napakatalino ni Leo. Ang kanyang sagot ay nagbigay daan kay ZS na tanungin kung talagang karapat-dapat si Leo na magmana ng mga apoy ng Zerdinger. Ang papuri ni Reyna sa kanyang anak ay nagpapatuloy, ngunit malinaw niyang sinasabi na hindi siya nagsasalita bilang isang mapagmalaking ina lamang, talagang may talento at potensyal si Leo na maging karapat-dapat sa pamana ng Zerdinger. Si Zeiss ay labis na interesado na marinig ito. Habang nagtitiwala siya sa kanyang paghatol, nararamdaman niyang kailangan niyang subukan si Leo mismo bago bumuo ng pinal na opinyon. Mamaya, nakilala namin si Leo, nakaupo ng tahimik, sinusubukang mag-concentrate. Matapos ang kanyang munting ritual, ipinahayag niya sa sarili na sa wakas ay nakamit na niya ang isang sisidlan na kayang maglaman ng lahat ng kailangan niya. Nagmuni-muni si Leo kung bakit hindi pa niya natutunan ang aura hanggang ngayon. Ang katotohanan ay nasa natatanging kalikasan ng kanyang katawan, ang pagtanggap ng aura ng masyadong maaga ay magdudulot ng natural na pag-aangkop at espesyalisasyon nito alinsunod sa aura. Ito ay maglilimita sa kanyang kakayahang mag-ipon ng mana at enerhiya ng kaluluwa, dalawang mahalagang bahagi ng kanyang pangmatagalang plano. Sa kanyang nakaraang buhay, nasaksihan niya ang panganib ng hindi kontroladong kapangyarihan. Kung lubos niyang nagamit ang mga kakayahan at diwa ng kanyang mga nahulog na kasama, hindi sana siya nag-iwan ng binhi ng kapahamakan. Upang maiwasan ang pag-uulit ng kasaysayan, determinado si Leo na makamit ang perpektong kontrol sa buhay na ito. Kaya, ang unang hakbang sa kanyang paglalakbay ay ang pagmaster ng aura, ngunit balak niyang gawin ito sa kanyang sariling paraan. Bago pa siya makapag-isip ng mas malalim, may pamilyar na boses na tumawag sa kanya, na naghatak ng kanyang atensyon. Nang siya'y lumingon, nakita niya si Celia Zerdinger. Sa isang tiwala at mapanuksong ngiti, sinabi niya kung paano tila sa wakas ay naunawaan na niya ang mga batayan ng pagsasanay. Habang may bahid ng pang-aasar ang kanyang mga salita, nagpatuloy siya na ialok sa kanya ang gabay at kasanayan sa espada, kung handa siya sa hamon. Samantala, wala talagang ideya ang ating binata kung sino siya, kaya ipinakilala niya ang sarili bilang si Celia Zerdinger, ang world-class na prinsesa ng espada, kung kailangan niyang maging tiyak. Sa pagkaka-introduce nila, dumiretso na si Leo sa punto. Bagaman labis siyang pinarangalan na naisip siya nito, wala siyang balak tumanggap ng anumang gabay mula sa isang taong itinuturing niyang hindi kasing husay niya. Hindi na kailangang sabihin, naiinis ang babae nang marinig ito dahil parang sinasabi niya na mas malakas siya kaysa sa kanya. Nanilinaw ni Leo na sa isang deathmatch, malamang na mas malakas siya, dahil hindi niya magamit ang aura. Gayunpaman, ang sparring na may tanging paggamit ng espada ay ibang laro, at sigurado siyang kaya niyang hawakan siya na parang walang kahirap-hirap. Naramdaman ni Celia ang hamon sa kanyang pahayag, kaya tumingin siya sa paligid at kumuha ng isa sa mga espada mula sa maraming nakalatag. Gusto niyang patunayan na ang meron siya ay walang iba kundi maling kumpiyansa, at balak niyang gawin iyon sa pamamagitan ng pagkatalo sa kanya sa isang duelo.
Sa kanyang isip, kahit na matutunan ni Leo ang aura, wala talagang paraan na matatalo niya siya. Gusto lang niyang turuan siya ng isang matinding leksyon sa realidad. Idinagdag pa niya na kung mananalo siya sa loob ng isang linggong pananatili dito, magiging alipin siya nito. Hindi man lang nagalit si Leo sa salitang binitiwan niya, at bilang tugon, tinanong niya kung ano ang mangyayari kung siya ang manalo. Para maging patas, ibinalik niya na kung manalo siya, magiging alipin siya nito. Ngayon na naitakda na ang pastahan, kinuha ni Leo ang isang pang-practice na espada at agad na sumabak sa sparring session. Sinubukan niyang hampasin siya gamit ang kanyang hindi inaasahang kahangahangang bilis, ngunit madali siyang nakaiwas dito. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mapansin na ang kanyang bilis ay talagang nakakabahala na maganda. Gayunpaman, sigurado si Celia na hindi ito magiging sapat para manalo siya, habang muling nagtatakbuhan silang dalawa. Rio ay tumama ng isang napakalakas na palo, at ang tindi ng lakas nito ay labis na nakakapanghina sa kanya. Mabilis siyang umatras ng maging labis na ang puwersa, at nang tumama ang espada ni Leo sa lupa, agad itong nagkalasog-lasog. Pero hindi siya huminto doon. Muli siyang sumugod sa kanya. Ang dating mayabang na babae ay nagsisimula ng magsisi sa paghamon kay Leo, at sigurado siyang hindi niya kayang hadlangan ang papasok na atake. Kaya't inihanda niya ang sarili at hinarap ang suntok ng diretsyo. Ngunit sa gulat ng lahat, hindi siya tinamaan, dahil gumamit siya ng aura armor sa mga huling sandali, kahit na hindi ito bahagi ng sparring, dahil ang sparring na ito ay talagang tungkol sa pagsasanay sa paggamit ng espada. Itong mayabang na ito ay hindi umamin na hindi niya naiiwasan ang kanyang atake. Sa halip, nagbigay siya ng dahilan, sinasabing reflex lang iyon. Pero sinabi ni Leo na panalo na siya, at hindi na ito mahalaga. Siyempre, nagduda siya dito, dahil hindi siya handang ibigay ang tagumpay sa kanya ng ganoon kadali. Inaasahan ito ni Leo, kaya't inalis niya ang mga magic weight bracelets na suot niya upang pigilan ang kanyang pisikal na lakas. Sa susunod na palo, literal niyang winasak ang kanyang hadlang, na nag-iwan sa dalaga na lubos na naguguluhan. Samantala, walang awa si Leo at ipinapakita sa kanya ang buong lakas niya. Mamaya sa patio, habang naglalakad si Leo, natagpuan niya ang kanyang ina, na agad siyang ipinakilala sa kanyang tiyo Zeiss. Mabilis na yumuko si Leo bilang paggalang, at nagbalik ng galang si Zeiss, ipinakikilala rin ang kanyang sarili. Ang dalawang ginoo ay nagkamay. Ang kanyang ina ay nagtanong kung nakilala na ba niya si Celia, kung saan naalala ni Leo kung paano siya nahimite pagkatapos ng kanilang laban dahil sa takot. Bago makapagpaliwanag si Leo sa kanya kung ano ang nangyari, lumapit ang isang kabalyero kay Zeiss na may ulat tungkol sa ginang. Nakamamangha si Zeiss nang malaman niyang tinalo ni Leo si Celia gamit ang katawan na hindi pa natututo ng aura. Personal niyang ipinahayag ang paghanga niya kay Leo, sinasabing hindi ito basta-basta kahanga-hanga. Pero sinasabi ni Leo na may namalit lang siya nito. Tinanong ni Zeiss kung ano ang nawala kay Celia sa pastahan, na sinagot ni Leo ng masaya na ang talunan ay dapat maging katulong ng nanalo. Kaya basically, si Celia ang magiging katulong niya sa susunod na linggo. Kahit gaano pa man ayaw ni Zeiss sa ideyang ito, nauunawaan niya ang kahalagahan ng pagtupad sa pangako. Gayunpaman, malinaw niyang sinabi na si Celia ay mula sa tahanan ng Zerdinger, kaya hindi niya maaaring utusan ito na gumawa ng mga gawain ng katulong. Umaasa siyang bawiin ni Leo ang pangako, at bilang kapalit, nag-alok siya na personal na gantimpalaan ang ating batang lalaki ng mas mahalagang bagay. Ngunit agad na tinanggihan ni Leo ang alok. Sinabi niya sa kanyang tiyo na ito ay isang pastahan sa pagitan nila ni Celia, at hanggat hawak pa rin niya ang pangalang Zerdinger, kailangan niyang panagutan ito. Tinanong siya ng tiyo kung handa rin ba siyang bitawan ang pagkakataon na matutunan ang pamamaraan ng paghinga ng aura ng Zerdinger. Muli, sumagot si Leo ng may pang-asar na tono. Naniniwala siya na ang isang pamamaraan ng paghinga ng aura na ibinibigay upang maiwasan ang kahihiyan ng pamangkin ay walang halaga na matutunan. Dahil wala ng ibang paraan si Zeiss para malampasan ang sitwasyong ito, nagpasya siyang maging medyo mapanlaban. Tinanong niya ng direkta ang bata, pinapaalalahanan siya na sinabi niya lang na gagamitin niya ang direktang lahi ng mga Zerdinger bilang isang alipin, at na walang halaga ang pamamaraan ng paghinga ng aura ng Zerdinger. Si Leo ay nananatiling balisa at walang takot sa mga posibleng kahihinatnan na paparating sa kanya, na sinasabi lamang na totoo ang sinabi ng kanyang tiyo. Bigla,
Hamupa ang galit ng tiyo, at magalang niyang tinanong ang aming batang si Leo kung hindi ba niya naiisip na ang kanyang sinabi ay walang modo at bastos. Muli niyang nilinaw na wala siyang intensyong insultuhan ang mga Zerdinger. Sinasabi niya na kung ibinibigay sa kanya ang aura breathing technique bilang gantimpala sa pagkatalo kay Celia, masaya niyang tatanggapin ito. Gayunpaman, wala siyang balak na tanggapin ito bilang suhol para lamang makaiwas siya sa mga kahihinatnan ng kanyang pagkatalo. Alam mo, kung ayaw ng kanyang tiyo na kilalanin ang pagkatalo ni Celia, ibig sabihin naniniwala silang mas magaling siya kaysa sa kanya at nagkamali lang siya sa laban. Pero malinaw na sinasabi ni Leo na kahit na si Celia ay talagang nakipaglaban sa kanya, siya pa rin ang mananalo. Ito ay nagbigay kay Leo ng mas malaking pagmamalaki sa kanyang ina. Ang kanyang kapatid ay labis ding namangha nang marinig ang ganitong paghuhusga mula kay Leo. Ang katotohanan na tinanggihan ng batang ito ang alok dahil hindi niya gusto ang ugali ng kanyang tiyo ay lalo lamang nagpapakita kung gaano siya kagaling na bata. Nais niyang ang batang ito ay isang Zerdinger. Pagkatapos, inutusan ni Zeiss ang kanyang mga kabalyero at inutusan silang dalhin si Celia sa silid ng mga katulong. Tumingin siya kay Leo at binigyan siya ng karapatang tawagin ang kanyang tiyo nang walang anumang mga karangalang pamagat. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na iyon, naghiwalay si Leo at humarap si Zeiss sa kanyang nakatatandang kapatid na babae, na may pagmamalaki niyang sinabi na pagdating niya sa bahay, sisiguraduhin niyang makumbinsi ang kanilang nakatatandang kapatid na lalaki upang maiturong kay Leo ang makapangyarihang teknik na Phoenix Breath. Pagkatapos, lumipat ang eksena sa kwarto ni Leo. Ang unang bagay na mapapansin natin ay ang labis na nahihiyang mukha ni Celia. Sobrang nahihiya siya habang sinasabi niyang siya si Celia, ang katulong, na magiging in charge kay Leo sa susunod na linggo. Literal na nasisiyahan si Leo ng husto kapag tinatawag siya ng ganun. Sino ang mag-aakalang ang kanyang karaniwang magarbong estilo ay bagay na bagay sa simpleng damit ng katulong. At ang damit na ito ay talagang ang ganda sa kanya. Mukhang naiinis si Celia sa paraan ng kanyang pagpuri, dahil alam na alam niya kung gaano siya kaganda. Humihingi ng tawad si Leo dahil hindi niya intensyon na saktan siya sa kanyang mga salita. Ngunit inamin niya na mayroon siyang kaibigang labis na pumuri sa kagandahan, at marahil ay nahawa siya sa ugaling iyon. Naalala niya kung paano palaging sinasabi ng partikular na kaibigan na ang kagandahan ng kawalang hanggan ay walang kapantay, at kung sakaling bumalik ang kapayapaan sa mundong ito, gugugulin niya ang natitirang bahagi ng kanyang buhay sa pagpapakalat ng kagandahan sa lahat. Ang kaibigang tinutukoy niya ay walang iba kundi ang Dwarven Master Smith na si Duno. Bigla, napansin ni Celia ang librong binabasa ni Leo, at nagtanong siya ng may pag-usisa tungkol dito. Ipinaliwanag ni Leo na madalas niyang basahin ito noong bata pa siya. Ito ang aklat na kilala bilang ang Dakilang Bayani ng simula. Naalala ni Celia kung paano niya binabasa ang librong ito noong siya ay literal na 5 taong gulang pa lamang. Nakita kung gaano niya gusto ang partikular na librong ito, lumakad siya papunta sa bookshelf at kumuha ng isa pa, binanggit na marami pang mga libro tungkol kay Kyle. Bilang tugon, sinabi ni Leo na maraming mga dakilang tagumpay sa kasaysayan ang mahirap iugnay sa isang solong bayani. Naniniwala siya na marami sa mga tagumpay na ito, na iniuugnay sa isang bayani, ay maaaring talagang resulta ng sama-samang pagkilos ng maraming bayani sa paglipas ng panahon. Sa madaling salita, sinasabi niya na ang mga tagumpay ni Kyle ay maaaring naitalaga rin sa ibang mga bayani. Pero tinatanggihan ni Celia ang mga ganitong isip, sinasabing malamang na si Kyle ay isang manloloko na sinubukang angkinan ang mga tagumpay ng mga dakilang bayani. Sa tingin ng karamihan ng tao, ganoon nga. At syempre, isa siya sa kanila. Syempre, hindi natuwa si Leo nang marinig na lahat ng tao ay itinuturing si Kyle na isang pekeng manloloko na walang anumang kontribusyon sa mundo. Pagkatapos ay itinaboy niya ang lahat ng usapan tungkol kay Kyle at nagpasya na oras na para sa almusal bago simulan ang kanyang pagsasanay. Mabilis na pumasok sa karakter si Celia, at tulad ng anumang katulong, mapagpakumbabang tinanong niya ang kanyang batang amo kung maaari ba siyang mag-ensayo kasama niya. Sa labas, siya ay magiliw at magalang, ngunit sa loob, maraming nakakalaso na mga iniisip ang dalaga tungkol sa kanya. Gayunpaman, kailangan niyang makisama dahil gusto niyang matuklasan ang lihim sa likod ng kanyang lakas. Agad na naglakad si Leo patungo sa training hall upang tuparin ang kanyang kahilingan.
Pagkalipas ng ilang sandali, nakita namin si Celia na pagod, nakaluhod at humihingal. Pagkatapos ng unang round na ito, ibinibigay ni Leo ang kanyang feedback. Sa laban, kapag umabot na sa limit ang kanyang stamina, bumabagal ang kanyang reaksyon, at mas maraming puwang ang lumilitaw sa pagitan ng kanyang mga galaw. At kapag nangyari iyon, nagiging bukas siya sa atake, at ganoon din ang nangyayari sa kanya ngayon. Pero hindi sigurado si Celia na ang pang-aabuso sa kanyang katawan na ganito ay talagang nakakatulong sa pagsasanay. Sumagot si Leo ng positibo, dahil sa tingin niya ang mga kabataan ngayon ay masyadong mahihina. Alam mo, kung ikukumpara sa nakaraan, ang mga teknik ng aura ay umunlad ng malaki, at siguro iyon ang dahilan kung bakit hindi na gaanong pinapahalagahan ng mga tao ang pagsasanay sa katawan. Pinapayagan ng aura na mapalakas ang lakas ng katawan, at kung sanayin mo ang iyong katawan, ang aura ay napapalakas din. Ayaw lang talagang malabel ng babae na mahina siya, kaya nag-ipon siya ng lakas ng loob at tumayo para sa isa pang round. Bago siya sumugod, binalaan niya si Leo na mas mabuti nang tigilan na niya ang pagmamaliit sa kanya. Pero ang kanyang walang ingat na pagsugod ay nauwi sa kabiguan ng basta na lang siyang itapon ni Leo sa isang swing, at bumagsak siya sa lupa. Sa puntong ito, siya ay labis na nabibigo matapos makaranas ng sunod-sunod na nakakahiya at talunan. Pagkatapos, inaalok ni Leo sa kanya ang isang pulse arrows na mabilis niyang inabot. Hindi niya alam na ang bracelet na ito ay may kapangyarihang bigat, kaya't napakabigat nito. Samantala, si Leo ay nagpakita ng masamang ngiti habang isiniwalat ang kanyang masamang balak. Mukhang plano niyang ipatrain siya habang suot niya ang bracelet na ito mula sa puntong ito pasulong. Kinabukasan, nakita rin namin si Zeiss na pinapanood silang mag-ensayo. Pagkatapos makita kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ni Celia, sigurado ang tiyuhin na magiging magandang karanasan ito para sa kanya. Bago pumunta sa Lumen, baka mabuti ring mag-collapse ang kanyang pride kahit isang beses. Tinawag niya si Leo at ibinigay ang magandang balita na iniisip niyang hilingin sa Patriarch na payagan siyang magmana ng Phoenix Breath. Ang pagbanggit sa Phoenix Breath ay nakagugulat kay Leo dahil, sa kanyang pagkakaalam, iyon ang pinagmulan ng teknik ng aura ng pamilya Serdinger. Narinig niya na tanging mga taong kinikilala sa loob ng pamilya ang maaaring magmana nito. Binanggit din ni Celia ang kanyang opinyon na hindi ito papayagan ng kanyang ama ng basta-basta. Pero mukhang naisip na ito ni Zeiss. Nagbigay siya ng kondisyon kay Leo. Kung makakapasa siya sa pagsusulit sa Lumen, papayagan siyang matutunan ang teknik. Siyempre, hindi maganda ang dating ng pahayag na ito kay Celia dahil, sa kanyang pananaw, si Leo ay isang bata na hindi man lang makagamit ng aura. At dahil ang pagsusulit sa Lumen ay binubuo ng mga aktwal na laban, magiging napakamapanganib ito para sa kanya. Well, hindi nag-aatubiling sabihin ni Leo na wala siyang tunay na karanasan sa laban. Pero alam nating lahat na yun lamang ang kaso kung hindi niya isasaalang-alang ang kanyang nakaraang buhay. Naghihintay si Zeiss sa opinyon ni Leo, na agad namang pumayag ang ating batang bida, basta't okay lang sa kanyang mga magulang ang desisyong ito. Lumipas ang isang linggo at dumating na ang araw ng pagsusulit sa Lumen. Nang makita nila ang kilalang figure ni Celia Serdinger sa mga kalahok na estudyante, lahat ay namangha. Samantala, nagbiro si Celia kay Leo, tinatanong kung siya'y kinakabahan. Mukhang pagkatapos gumugol ng napakaraming oras bilang personal na katulong, nawala na ng sarili si Celia sa kanyang karakter dahil patuloy pa rin niyang tinatawag si Leo na Master. Habang nakatayo sila doon, ang hindi mapagkakamalang boses ni Gulliver ay nahuli ang kanilang atensyon. Narito siya para makita si Celia. Pero medyo nagulat siya nang mapansin niyang kasama niya si Leo. Itong taong ito ay nagbabatok kay Leo dahil naniniwala siya na hindi nararapat si Leo dito, dahil hindi man lang niya alam kung paano gamitin ang aura. Sa parehong oras, sinubukan niyang batiin si Celia ng magalang. Gayunpaman, ang kawawang lalaki ay talagang hindi pinapansin ng dalawa, parang hindi siya umiiral. Naging awkward siya at sinubukan niyang ipaalala kay Celia na siya si Gulliver Stratton, at binati niya ito noong huli silang nagkita. Ngunit sa pagkabigo ni Gulliver, hindi nakilala ni Celia ang kanyang pangalan at mabilis na hinawakan ang kamay ni Leo upang makaalis sa lugar. Bigla silang tinawag ng iba. Dalawang magkapatid pala ang narito sa eksena. Ang mas matangkad ay si Abad Llewellyn, mula sa pamilyang Llewellyn, at siya ay 16 na taong gulang.
At ang mas maikling batang babae sa tabi niya ay si Chelsea Llewellyn, 14 na taong gulang, at pareho sila ng apelyido. Habang mukhang kilala ni Celia ang dalawa, wala namang ideya si Leo kung sino sila. Ipinaliwanag ni Celia na sila ang mga kapatid na Llewellyn, nagmula sa parehong makapangyarihang lahi ng Lordran Empire, mga anak ng pamilyang Llewellyn. Si Celia ay labis na nag-aalab dahil hindi siya natuwa na makita ang dalawa. Binalaan niya si Leo na ang mga kapatid na Llewellyn ay sasali sa pagsusulit kasama nila, kaya hindi sila pwedeng matalo sa kanila. Hindi talaga pwedeng matalo ang angkan ng Cerdinger sa pamilya Llewellyn. Pero hindi naman talaga ito alalahanin ni Leo. Sa wakas, siya ay mula sa pamilyang Clove, hindi Cerdinger. Sa anumang kaso, kapag binati ng dalawa si Celia, wala siyang dahilan para tanggihan ang kanilang pagbati at tinatanggap niya ito ng may kabutihan. Tinitiyak din niyang ipakilala si Leo mula sa House Clove, isang maharlikang pamilya sa loob ng kaharian ng Dalad. Nang marinig na walang marangyang titulo si Leo, itinakwil siya ni Abad Llewellyn bilang hindi mahalaga. Agad na humarap ang dalawang magkapatid at naglakad palayo, nagbabala na tiyak na sila ang magiging nangunguna. Hindi na kailangang sabihin pa na hindi gusto ni Celia ang kapal ng mukha ng mga kapatid na Llewellyn at sabik na siyang durugan ang mga ito sa mga darating na pagsubok. Bigla, may isang taong kumakatawan sa Lumin Academy na umakyat sa podium, agad na nakakuha ng atensyon ng lahat ng naruroon. Ang lalaki ay nagpakilala bilang Albie Zirin, isang propesor sa Lumin Academy. Habang nagbabago ang ekspresyon ni Celia sa pagkabigla nang makita ang prestihiyosong taong ito, tila hindi naman naaapektuhan si Leo, lalo na dahil wala siyang ideya kung sino ang taong ito. Halatang inis si Celia na hindi man lang makilala ni Leo ang isang tao na kasing taas ng katayuan ni Albie. Sinamantala niya ang pagkakataon upang turuan siya at ipinaliwanag na si Albie Zirin ay nakalista sa Hero Record, isang kilalang talaan ng mga individual na itinuturing na mga bayani ng kasalukuyang panahon. Si Leo ay kumuha ng sandali upang maingat na obserbahan ang propesor at napansin ang isang kakaiba, napakalaking mana na nakatuon sa kaliwang mata ni Albie. Si Propesor Albie ay nagpatuloy sa pagtukoy sa mga nagtipong estudyante. Sinimulan niyang ipaliwanag ang format ng pagsusulit sa pagpasok. Ayon kay Albie, ang mga pagsubok ay binubuo ng dalawang pangunahing bahagi, ang laban ng isa sa isa at pagsupil sa mga halimaw. Tradisyonal, ang mga kalahok ay nagpapalitan sa pagtapos ng mga gawaing ito. Gayunpaman, agad na nilinaw ni Albie na natatagalan siya sa mga ganitong pamamaraan at hindi nag-aksaya ng oras sa pagpapatunay ng kanyang punto. Sa isang iglap, sinunog niya ang piraso ng papel na hawak niya, na parang itinatapon ang tradisyonal na estruktura ng pagsusulit ng buo. At susunod, inilabas niya ang isang makapal na aklat na mukhang sinauna. Habang binubuksan niya ito, tinawag ng guro ang unang kabanata na pinamagatang Prologue, The Wild Forest. Sa sandaling iyon, isang malaking bilog ng mahika ang nagsimulang lumiwanag sa ilalim ng mga paa ng buong katawan ng mga estudyante. Nakahanda na ang eksena, at walang may alam kung ano ang susunod na balak ng propesor. Ngunit isang bagay ang malinaw, na si Albie Zirin ay labis na kinamumuhian ang hindi pagiging efficient. Idineklara niya na pinagsasama-sama niya ang lahat ng pagsubok sa isang tuloy-tuloy na hamon at agad siyang magpapatuloy. Upang maunawaan kung ano ang nangyayari, nalalaman natin na ang Hero Record ay hindi lamang isang talaan ng kasaysayan. Ang tunay na halaga nito ay nasa kakayahan nitong ipakita ang mundo ng bayani, na naglalaman ng mga karanasan ng mga nakaraang bayani. Sa pag-access sa mundong ito, maaaring magmana ng kapangyarihan ng isang dating bayani. Sa madaling salita, parang isang sistema ng pagsasanay para sa mga bayani. Lahat ng mga estudyante ay nailipat sa mundong ito ng bayani, na kilala bilang Wild Forest. Ipinahayag ng propesor na ang kanilang tanging layunin ay makaligtas. Kung magtutulungan man sila o mag-aaway, maaari nilang gawin ang anumang kinakailangan upang mabuhay. Ang mga gustong sumuko ay pwedeng basagin ang orb na hawak nila at bumalik. Iyan lang ang lahat. Pagkatapos magmasid ng ilang minuto, hindi nagtagal ang aming bata na makilala ang lugar. Mukha itong eksakto sa kanyang naaalala. Alam mo, dati itong kagubatang Elven bago ito sakupin ng reyna ng mga mangkukulam, si Selatna. Samantala, ang ilang estudyante ay gusto lang talagang bumalik, lalo na't iniisip nilang wala ng iba pa ang lugar na ito kundi isang ilusyon. Pero ang ating batang lalaki ay hindi pareho ang iniisip.
Sa kanyang palagay, kahit na ang mundong ito ay maaaring nagmula sa mga alaala ng tagasuri, lahat ng mangyayari dito ay totoong totoo. Ang mga nakamamatay na panganib dito ay talagang pwedeng pumatay ng tao kung hindi sila mag-iingat ng mabuti. Sa pagbanggit ng panganib, napansin ni Leo ang presensya ng isang tao at agad siyang inatake ng isang palaso na literal na nagwasak sa lupa sa ilalim niya sa pagbangga. Sa kabutihang palad, siya ay ligtas. Pero nang tumingin siya sa pinagmulan ng palaso, nakita niyang si Chelsea, ang babae mula sa pamilyang Luolan, ang nagpalabas nito. Mukhang inisip niya na isa siyang miyembro ng pamilya Zerdinger, at dahil doon, determinado siyang alisin siya. Ngunit agad na nilinaw ni Leo na siya ay miyembro ng pamilya Plav. Ngunit si Chelsea ay naging mas agresibo, iniisip na siya'y nagsisinungaling dahil nakita niya ito kasama si Celia kanina. Walang pag-aalinlangan, inihagis niya ang kanyang mahika, whimsical. Mukhang humahanga si Leo habang pinapanood niyang magbikas siya ng isang spell na wala sa kanyang nakaraang buhay. Pero napapansin din niya na ang mga batayan ng spell na ito ay hindi gaanong naiiba. Samantala, naiinis si Chelsea sa kung gaano siya kalmado at mahinahon habang kaharap siya. Para guluhin siya, inilabas niya ang kanyang kahangahangang kakayahan laban sa kanya. Pero si Leo ay madali itong naharang gamit ang isang swing ng kanyang espada. At ang mana blade na ipinadala niya sa kanya ay simpleng nahulog. Ito ay nagdulot ng pag-aalala kay Chelsea. Sa pagkakaalam niya, hindi pa nga siya gumamit ng aura. Paano niya naharang ang kanyang atake ng napakadali? Ang ating binata ay naglagay pa ng asin sa kanyang sugatang ego sa pamamagitan ng pabirong pagsasabing masyado lang simpleng-simpleng ang kanyang atake. Inaanyayahan niya siyang makipag-alyansa dahil makikinabang siya rito. Pinapaalala niya sa kanya na ang nakakaligtas ng pinakamatagal ang nakakakuha ng pinakamaraming puntos, kaya bilang isang mangkukulam, dapat man lang siyang sumubok na makapasa sa isang pagsubok bago matanggal. Hindi ko na kailangang sabihin sa'yo kung ano ang sagot niya. Mabilis siyang sumagot at ipinagmamalaki na hindi siya karaniwang salamangkero. Isa siyang battle mage. Naiinis siya sa kanyang komento kung saan tinawag niyang simple ang kanyang atake. Nakita ang panghuhusga ng kanyang mga salita, pinakawalan niya ang lahat ng kanyang lakas upang durugan siya sa lugar, para lamang mapatunayan na hindi siya ang mahina na akala niya. Ngunit lahat ng kanyang mga atake ay nauuwi sa wala, dahil hindi naman nakatayo si Leo sa direksyong pinupuntahan ng mga talem. Ang mas masahol pa ay hindi siya makaramdam ng kahit anong bakas ng mana kahit saan, kaya hindi niya man lang makita kung nasaan siya. Ngunit hindi nagtagal at nakita niya si Leo, na nasa harap niya na may nakabukol na kamao. Hindi natin makita kung tumama ba ang suntok na iyon sa kanyang natatakot na mukha o hindi. Pero isang bagay ang malinaw. Ang kanyang mga tuhod ay nawawala ng lakas para suportahan siya, na isang malinaw na senyales ng tagumpay para sa ating batang lalaki. Si Leo, gayunpaman, muli siyang pinaaalalahanan na ang alok na makipagtulungan ay nandyan pa rin kung sakaling magbago ang kanyang isip. Bago namin marinig ang kanyang sagot, ang eksena ay lumipat sa mga guro ng Lumin Academy, na nanunood ng palabas sa pamamagitan ng isang digital na bintana. Natutuwa sila na sa wakas ay umiinit na ang labanan. Balik tayo kay Chelsea. Mukhang wala siyang awa. Tinali ni Leo siya sa isang puno, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay malinaw na nagpapakita na hindi maganda ang kanyang intensyon para sa kawawang batang ito. Tinitiyak din niyang magsimula ng maliit na bonfire dahil papalubog na ang gabi. Lumalakas ang apoy, at nagsisimulang gumapang ang mga apoy patungo sa dalagang nasa panganib na nakatali sa troso. Ang pagtingin sa mga apoy ay nagdudulot sa kanya ng takot. Pero maiiwasan niya ang kapalarang ito kung makikipagtulungan siya kay Leo. Pero, aba, ang babaeng ito ay kasing matigas ng ulo ng sinuman at tumatanggi ng tuwiran. Malinaw na sinasabi niya na wala siyang kailangan na kaalyado maliban sa kanyang kapatid. Sinubukan niyang gumamit ng ilang mahika ng hangin, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay naging walang kabuluhan dahil si Leo ay naglagay na ng isang kasanayan na naglilimita sa mahika. Bagaman sa kalooban, ipinapakita niya sa atin na wala siyang sapat na mana upang mapanatili ang kasanayang ito kaya't hindi ito magtatagal ng matagal. Sa wakas ay sumuko na ang babae, iniisip na hindi niya kailangan ng mahika para makaalis sa gulo. Pero iyon mismo ang dahilan kung bakit narito si Leo. Handang-handa na siyang magmasid ng mabuti upang matiyak na wala siyang ginagawang kaplastikan.
Walang pag-aalinlangan niyang pinataas ang init ng apoy, at hindi nagtagal ay nagsimula ng lumagablab ang mga apoy sa kanya. Pati ang kanyang mga damit ay nagsimula ng magliyab. Ayon na, yun na ang huli. Sa wakas ay sumuko na ang babae at pumayag na makipag-alyansa sa kanya. Pero syempre, hindi sapat ang ilang salita para kumbonsihin si Leo. Sinabi niya sa kanya na manampo sa pangalan ng kanyang pamilya. Agad na tinupad ng babae ang kanyang hinihingi, sumumpa sa pangalan ng pamilyang Lulan na siya ay makikipagtulungan. Sa wakas, binitiwan ni Leo ang mga lubid na humahawak sa kanya, ngunit bago pa siya mahulog sa naglalagablab na apoy, niyayakap siya nito sa kanyang mga bisig. Ang eksena ay bumabalik sa mga guro, na masigasig na pinapanood ang mga estudyanteng nagtatanghal. Hanggang ngayon, wala pang nakikita si Albiziron na estudyanteng makakasunod sa kanyang mga pamantayan. Isipin mo na karamihan sa mga estudyante ay piniling makipagkumpetensya at maglaban-laban sa isa't isa, tila napakabobong at kitawa-tawa. Ang tanging nagpapakita ng tunay na lakas na kapansin-pansin ay sina Celia Zerdinger at Abad Lulan, na nagtutulungan ng mabuti. Sa kahit paano, nagbibigay ito sa kanya ng kaunting kapanatagan na may pag-asa pa para sa mga estudyante. Pagkatapos, ang kanyang atensyon ay lumipat kay Leo at Chelsea, na nagtutulungan din. Ang mga mata niya ay partikular na nakatuon kay Leo. Bagaman ang stunt na ginawa niya kay Chelsea ay medyo bata pa, ang pagpapasunod kay Chelsea Lulan ay nagbigay sa kanya ng passing grade sa mata ni Albi, lalo na't wala siyang kapangyarihan o biyaya tulad ni Celia at Abad. Gayunpaman, mukhang dito nagkakamali ang guro, dahil ang ating batang lalaki ay natalo si Celia nang hindi man lang siya pinapawisan. Gayunpaman, itinuturing ni Albiziron si Leo bilang isang hindi inaasahang dark horse sa kompetisyong ito. Matapos mapatay ang ilang mga halimaw sa kanilang daraanan, nagpasya sina Leo at Chelsea na magpatuloy. Mukhang sa wakas ay nagsisimula ng mapagtanto ni Chelsea na ang pagbuo ng alyansa kay Leo ay hindi naman pala isang masamang desisyon. Tinanong niya siya kung anong aura ang ginagamit niya, dahil wala siyang nadetect na mana mula rito. Sa kanyang gulat, sinabi ni Leo nang walang pakialam na hindi niya alam kung paano gamitin ang aura. Hindi nakapagtataka, labis siyang nagulat dito. Habang sila'y nag-aaway, may isang halimaw na nagkukubli sa likod ng mga palumpong, pinapanood silang mabuti. Pero mabilis na napansin ni Chelsea ang presensya ng halimaw at agad itong pinaputukan. Hindi ko maikakaila, sobrang lakas ng atakeng ito para sa isang napakahinang halimaw. Kahit si Leo ay umami na talagang mayroon siyang kahangahangang lakas, pero mali ang paraan ng paggamit niya nito. Bigla, may naramdaman si Leo na kakaiba at sinabi niyang itigil ang kanyang mga galaw. Napansin niya ang isang kakaiba sa buhangin. Nang yumuko siya, napansin niya ang tuyong lupa at mga nabubulok na katawan ng mga tao. Bigla na lang sumabog, pero mabilis na tumalon si Leo habang yakap si Chelsea. Ang mga tusong hayop na naglatag ng bitag ay sa wakas lumabas mula sa kanilang pagtatago. Lumabas na sila Gulliver at ang kanyang mga kasosyo. Alam nating lahat na may alitan siya kay Leo, kaya hindi na nakakagulat na nandito siya para talagang targetin siya. Inutusan niya ang isa sa kanyang mga kasama na sumugod, at ang kawawang tanga ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. Sa kasamaang palad para sa kanya, sinalubong siya ng isang malakas na suntok mula kay Leo, na nag-iwan sa kanya na nakahiga sa lupa. Tumayo si Leo ng matangkad, naglalabas ng ganap na gigachad energy, at kalmadong sinabi kay Chelsea na magbantay lang sa likuran niya. Sa isang sandali, nagulat si Chelsea nang makita kung gaano kadali siyang nailigtas nito ng 2 beses sunod-sunod. Pero mabilis siyang bumangon at nagposisyon sa likod niya, handang harapin ang natitirang mga goons. Samantala, ginagawa ni Gulliver ang alam niyang gawin, tumatakbo para sa kanyang kaawa-awang buhay. Iniwan niya ang kanyang crew, desperadong sinisikap na makalayo hanggat maaari mula kay Leo. Ang tanging naiisip niya ay makahanap ng kapareha agad. Sa kalooban ng tadhana, nakita siya ni Celia mula sa malayo. Sa halip na habulin siya, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa direksyong pinagtatakbuhan nito. Nang sa wakas ay makarating sila sa lugar, ang kanilang nakita ay nakakabigla. Ang lugar ay puno ng mga bangkay ng mga halimaw at mga katawan ng mga estudyanteng sumubok at nabigo na labanan sila. Siyempre, sumisigla si Chelsea sa wakas na muling magkikita sila ng kanyang kapatid. Samantala, nagbigay ng pahayag si Celia kay Leo, hinihinging malaman kung ano ang ginagawa niya kay Chelsea.
Proudly na sinasabi ni Leo na siya ang nagdesisyon na makipag-alyansa kay Chelsea. Celia, gayunpaman, nahihirapan siyang maniwala. Mas paniniwalaan pa niya ito kung sinabi niyang may nakita siyang ipis na gumagawa ng backflip kaysa paniwalaan na nakumbinsi niya si Chelsea, ang matigas ang ulong kambing, na makipag-alyansa. Sa puntong ito, sinasabi ni Leo nang walang pakialam at may masamang ngiti na pinaniwalaan lang niya ito. Ang kanyang malupit na ngiti ay nagdulot ng pag-aalinlangan kay Celia, na nagsimulang mag-isip kung ano nga ba ang ginawa niya upang mapaniwala ito. Gayunpaman, ang ating batang lalaki ay lumipat upang tulungan ang mga estudyanteng kanyang pinatulog na bumangon. Nakita ito, tinanong ni Abad kung bakit tinutulungan ni Leo ang kanilang mga kalaban. Agad na nilinaw ng ating binata na walang dahilan upang mag-away sila. Sa halip, mas mabuting magkaisa upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng mundong ito kaysa makipag-away ng makasarili. Dahil tila walang ideya sina Abad at ang iba pa tungkol sa hamon na tinutukoy niya, inagaw ni Leo ang kanilang atensyon sa mga nabubulok na bangkay sa malapit, na nagpapahiwatig ng mas malaking issue. Nakita ang mga bangkay sa lupa, isa sa mga estudyante ang nagkomento na parang naubos na ang kanilang kahalumigmigan. Nilinaw ni Leo na hindi lang ito ang kakaibang bagay dito. Itinuturo niya kung paano ang lugar na ito, bigla na lang, ay tila ganap na walang presensya ng anumang halimaw. Parang natatakot ang mga halimaw sa isang bagay, parang may lumitaw na mataas na antas na halimaw at pinapalayas ang iba sa gubat. Habang unti-unting nagiging malinaw ang mga piraso, sa wakas ay nauunawaan ni Abad kung ano ang nangyayari. Sa pagkakaalam niya, ang unang tagumpay ni Bayani Albi ay ang pagpatay sa isang mataas na antas na halimaw. Sa mga sandaling iyon, narinig nila ang isang napakalakas na ungol mula sa malayo, tunog ng isang bagay na malapit at nakakatakot na gumagalaw sa kailaliman ng kagubatan. Ang pagngangalit ay pumuno sa hangin ng tensyon, isang malinaw na senyales na ang halimaw ay sa wakas ay nagpasya ng ipakita ang sarili nito. Samantala, si Gulliver ay natitisid sa gubat ng mag-isa, hawak ang isang sulo sa kanyang kamay. Mukhang natatakot siya, at sa kabila ng kanyang malalim na problema, mas nakatuon ang kanyang mahina na isipan sa paghihiganti sa ating batang bida kaysa sa kaligtasan. Bigla niyang napansin ang isang bangkay sa kanyang mga paa, at mayroong isang bagay sa likod ng ulap ng kadiliman na nagdulot sa kanya na matisod at mahulog. Ang bagay na nakita niya sa dilim ay isang higanteng halimaw. Ang halimaw ay mukhang isang higanteng gagamba at tila gutom na gutom ito. Sa ngayon, malinaw na si Gulliver ay parang patay na. Suriin natin kung ano ang nangyayari kay Propesor Albi at sa mga estudyante. Lumabas na ang nakakagulat na 500 estudyante ay bumagsak sa pagsusulit. Ang tunay na problema ay ang katotohanan na ang proseso ng pagpili ay nangangailangan ng pagpili ng hindi bababa sa 100 estudyante, ngunit mayroon na lamang 50 na natitira sa pagsusulit. Sa halip na pilitin ang sarili na pumili, naniniwala ang propesor na pipiliin lamang niya ang mga angkop na kandidato na tumutugon sa kanyang mga inaasahan. Pagkatapos ng lahat, inilagay siya ng punong guro sa posisyon dahil alam niyang pipiliin niya ang mga pinakamagagaling. Si Albi ay naniniwala sa pagtuklas ng mga bayani sa panahon ng matinding hirap. Nakuha niya ang interes kay Leo Plav, isang dark horse na may hindi inaasahang talento. Ang tanong ay, kaya bang malampasan ng madilim na kabayong ito ang mahigpit na pagsusulit? Bumabalik sa eksena ng mga estudyante sa pagsusulit, mabilis silang kumilos at nahihirapan silang mag-navigate dahil sa madilim na kapaligiran. Pinailaw ni Celia ang kanyang espada at sinabing may nakita siyang isang bagay sa unahan. Ang pulang kislap ng kanyang espada ay nagbubunyag ng mukha ng nakakatakot na gagamba na kasalukuyang kinakain ang kanyang biktima. Nagdudulot ito ng takot sa kanilang mga puso habang nagmamadali si Abad na gumamit ng spell ng mage upang mapabagsak ang banta. Gayunpaman, mabilis siyang pinigilan ni Leo at pinayuhan si Gulliver na basagin ang kristal. Siyempre, si Gulliver ay nandyan na parang agahan sa pagitan ng mga ngipin ng gagamba kaya halos hindi siya makagalaw. Nagpasya siyang basagin ang asul na kristal, na nagpapadala ng alon ng kuryente sa loob ng bibig ng nilalang. Sa kanilang mga paghahanda-handa na, sinisingil ni Abad ang kanyang windfang spell at pinakawalan ito sa nakakatakot na nilalang. Ang kanyang atake ay nakasugat sa halimaw, ngunit hindi nito napatay ito. Ang apat sa kanila ay natatakot nang maunawaan ang antas ng banta na kanilang kinakaharap.
Ang creepy crawly na ito ay ang prinsesa ng gagamba na si Tarantula, at hindi siya cute. Isang estudyante ang nagmamadaling sumugod na may pag-asang makagawa ng malapitang atake. Napaamo siya ng masyadong maaga sa isang sadyang hampas sa kanyang katawan, na nagpadapa sa kanya sa lupa. Susunod na si Celia, na mayabang na inaakalang matatapos niya ang laban sa isang atake lamang. Pinaga niya ang pangunahing spell, naglabas siya ng matalim ngunit mapanirang sinag ng pula, timsi karapatang ari sa katawan ng nilalang at nagpadala ng alon ng sakit. Gayunpaman, ang gagamba ay kasing tibay ng isang tangke at mabilis na gumaling, kaya't nagiging walang silbi rin ang pamamaraan ni Celia. Ginamit ni Abad ang sandaling ito upang kalmayan siya, sinasabing ang mapanirang kapangyarihan ng isang mage at isang kabalyero ay hindi maihahambing. Naglabas siya ng spell ng hangin na refale upang hiwain ang gagamba sa isang walang katapusang spiral. Gayunpaman, sa pagtatapos ng kanyang atake, natatakot siyang makita ang nilalang na buhay at maayos, nakatitig sa kanya. Naramdaman na ang kanyang kapatid ay nasa panganib, ginamit ni Chelsea ang kanyang Windbreaker magic upang tulungan siya. Si Abad ay nagkaroon ng sugat mula sa pangil ng gagamba, kahit na ang atake ng kanyang kapatid ay pinagaan ng tama gamit ang kanyang mahika. Pumunta siya upang tingnan siya matapos siyang makaligtas ng hindi nawawalan ng braso. Sinubukan na nila ang lahat laban sa halimaw na ito, ngunit ang napakabilis nitong pag-recover ay nagpapakita na wala silang magagawa. Ang kawalang pag-asa ay unti-unting pumapasok sa kanilang mga puso habang papalapit ang Reyna Tarantula upang tapusin sila. Pumasok si Leo at ipinaliwanag na ang nilalang na ito ay anak ni Celatna. Siya ay isang nakamamatay na halimaw sa loob ng hukbo ni Erebus, na responsable sa pagsunog ng gubat ng mga elf. Bukod pa rito, napagtanto ni Leo na ang mana na nadetect niya sa kaliwang mata ni Profesor Albi ay naglalaman ng mga palatandaan ng mana ng Fairy King. Ang tarantula ang namahala sa sinumpang gubat ng Wild. Hindi lamang niya winasak ang kagubatan ng mga elf, kundi kinain din niya ang pinakamaasahang kasama ng hari ng mga puno na naghimagsik laban sa kanya. Noong panahong iyon, naniwala si Leo na responsableng tinalo ni Luna si Tarantula, ngunit lumabas na iba ang katotohanan. Nakaligtas ang tarantula dahil sa pagdevor sa katulong ng Fairy King, na nagtataglay ng pinagmumulan ng walang katapusang enerhiya ng buhay sa anyo ng isang napakahalagang artifact, walang iba kundi ang Ring of Life. Si Abad ay kasing matigas ng kahoy, at iniisip niyang tama lang na siya ang pumatay sa halimaw kung bahagi ito ng pagsusulit. Pareho silang nagpasya ni Celia na maglunsad ng sunod-sunod na atake sa pag-asang mapapatambo nila ang nilalang ng mag-isa. Ang tarantula ay nagtitiis sa kanilang galit, ngunit iniisip ni Leo na lahat ito ay walang silbi dahil patuloy na magre-regenerate ang nilalang na iyon ng walang katapusan. Sa katunayan, sila ang mauubusan ng mana muna. Sa huling pagsisikap, humingi si Celia ng kanyang opinyon kung paano nila dapat harapin ang halimaw. Ipinaliwanag ni Leo na kailangan ng pagtutulungan ng dalawa, ngunit agad itong tinutulan ni Abad, na makasariling umaasang siya lamang ang makakatalo sa halimaw. Ganun din si Celia. Sa kanilang dalawa na parang mga bata, dumating ang ating batang lalaki at binigyan sila ng mahalagang paalala, na kung hindi sila magtutulungan para talunin ang halimaw, mabibigo silang lahat. Sa wakas, umabot ang kanyang mga salita. Pinagtatawanan ni Abad ang posibilidad na magtulungan sila, at iniisip na kakailanganin pa rin ng oras para simulan ang isang sabay na atake na papatay sa nilalang sa isang iglap. Ang problema ay, dahil wala nang ibang makakapigil sa halimaw kundi sila, magiging mahirap ito. Nagpasya si Leo na lumaban at tumulong sa kanilang laban, sinasabi niyang kaya niyang magbigay ng kaunting oras para sa kanila. Sa tingin ni Celia, nagiging baliw na siya at pinaaalalahanan ang ating batang lalaki na hindi pa nga siya marunong gumamit ng aura. Kinumpirma ni Leo na hindi siya makakapagtagal ng higit sa 5 minuto para sa kanila sa kanyang kalagayan. Natatakot si Abad na baka hindi pa rin magtagumpay ang kanilang pinagsamang atake sa oras na iyon. Gayunpaman, sigurado si Leo na magiging matagumpay ito at kumuha ng sandata mula sa lupa. Idinagdag niya na ang parehong elemento ng apoy at hangin ay may malaking pagkakatugma sa isa't isa, kaya't magiging sapat ito. Sa kabila ng kanilang mga pagkakaiba, nagiging magkaalyado ang prinsesa ng espada at ang dakilang salamangkero, habang tinitingala ni Leo ang pangit na gagamba bilang isang magandang hamon at paalala ng kanyang nakaraang buhay.
Nagsimula ang laban ng kahangahangang pinutol ng aming batang bayani ang braso ng nilalang gamit ang matalim na pag-swing, na ikinagulat ng dalawang estudyante. Patuloy niyang winasak ang mukha ng nilalang, at natagpuan niyang nasisiyahan siya nang makita ang halimaw ng Tartarus. Sa pag-explore ng isang alaala mula sa nakaraan, nakikita natin ang isang batang elfo na tumatakbo na puno ng takot at luha. Sa kasamaang palad, nahuli siya ng halimaw na Tartarus gamit ang kanyang sapot. Sa pagkaka-immobilize ng bata sa lambat ng nilalang, wala nang pagkakataong makatakas pa. Dumating agad ang gagamba, handang lumunin siya ng buo. Nagmakaawa ang bata sa tulong ng kanyang ina at naghihintay ng nalalapit na kapahamakan, hanggang sa isang nagniningning na nilalang ang lumitaw bilang tagapagligtas, isang nilalang ng liwanag na huminto sa nilalang mula sa pananakit sa bata. Si Luna ay nagalit sa nilalang na nagdudulot ng kaguluhan sa kanyang lupain, at umabot pa sa puntong nilamon nito ang kontratiste na responsable sa pagiging kanang kamay ng Elven Forest. Naglabas si Luna ng isang magaan na atake na nakatuon sa nilalang na may ngipin. Ang kanyang atake ng mahika ay pinalibutan si Tartarus, ikinulong ang nilalang bago magpadala ng haliging kidlat. Hindi inaasahan ni Luna na darating ang hukbo ni Erebus at sakupin din ang gubat ng mga elfo. Noong panahong iyon, si Leo at ang kanyang orihinal na buhay ang naging responsable sa pagpapalaya sa bata, tinulungan siyang makatakas mula sa sapantaha ng sapantaha. Suriin natin ang kasalukuyang eksena, kung saan siya ay nakatayo na may hawak na palakol, handang bumili ng oras para sa kanyang mga kasama. Gayunpaman, hindi siya makakagawa ng marami nang walang kanyang aura. Humihingi ng tulong kay Chelsea, inutusan ni Leo siyang gumamit ng elemental na mahika, tina-target siya gamit ang kanyang mga armas. Iwas siyang nakaiwas sa isang atake. Dahil sa kanyang napakabilis na bilis, nag-aalala si Chelsea na baka mahuli siya sa atake sa ganitong bilis. Gayunpaman, binibigyang diin ni Leo na magiging maayos siya basta't magmadali siya. Inactivate ni Chelsea ang kanyang mahika, handang bumuo ng kahit anong uri ng sandata para sa kanya. Ayos lang kay Leo kahit ano basta gumagana. Nagpakita siya ng isang sandata para sa kanya, habang siya ay nahuhulaan na naghahanda siya ng isang scimitar at isang bastard sword. Sa dalawang armas sa kamay, pinakawalan ni Leo ang kanyang galit na mga saksak, pinapatay ang gagamba. Sa bawat pagkabasag ng armas, nagpapadala si Chelsea ng isa pang armas sa kanyang direksyon. Nahuhuli niya ang isang pangil at isang pangbuwal. Ang nakakagulat at nakabibighaning pisikal na kakayahan ni Leo ay labis na nagulat si Chelsea, kaya't akala niya ay eksperto ito sa martial art. Kahit si Abad ay hindi makaiwas na isipin siyang malakas. Gayunpaman, hindi naman siya hindi matatalo, dahil may matalim na sugat na damapo sa kanyang mukha. Iniisip ni Leo na kung hindi niya kayang pigilan ang isang hanggal na gagamba dito at ngayon, hindi natitigil ang kanyang mga kaibigan sa pang-aasar sa kanya sa kabilang buhay. Pinataas niya ang intensity at pinatay ang gagamba, humihingi ng isa pang sandata. Sa kasamaang palad, ubos na ang mga armas ni Chelsea, na labis na ikinagulat niya. Sa kabutihang palad, natapos na ni Celia ang paghahanda ng kanyang ultimong atake. Naglabas siya ng umaatungal na spiral ng apoy, pinapaso ang nilalang at tinalo ito ng sabay-sabay. Ang singsing ng mga patak ng buhay ay nalinas mula sa kanyang katawan, at ang halimaw ay napasuko na sa wakas. Bumagsak si Celia sa lupa, nagpapasalamat na tapos na ang lahat. Gayunpaman, hindi niya maiwasang mag-focus sa hindi pangkaraniwang pagganap ni Leo na pigilan ang Tartarus sa loob ng 5 minuto. Sinubukan ni Celia na purihin siya, pero mas mabilis pa si Chelsea sa kanyang mga salita. Siya na ang kanyang numero 1 tagahanga at iniisip na ang kanyang pagtatanghal kanina ay maihahambing sa mga bayani ng mga alamat. Hindi ito gaanong pinapansin ni Leo, pero ang babaeng ito ay nababaliw sa kanya dahil gusto niyang maging espesyalista sa battle mage. Nakiusap siya na matuto mula sa kanya. Nakakatawa nga, umaasa si Celia na makakatanggap si Chelsea ng eksklusibong pagsasanay mula sa kanya upang malasahan kung ano talaga ang hitsura ng pagdurusa. Sige, ang ating batang lalaki ay kumuha ng singsing ng buhay, na nagiging isang diwata si Prinsipe Silid. Binuhay niya muli ang alaala ng prinsipe sa pamamagitan ng pagsasabi ng kanyang pangalan. Pagkarinig nito, bumalik siya sa singsing at tinanggap si Silid bilang hari ng mga diwata. Ito ay lahat dahil kay Professor Albi na natagpuan ang Eye of Mana. Nagsisimula na ang countdown para sa testing ground.
Ang pag-clear sa taste stage ay nagbigay sa kanila ng gantimpala ng Fairy King's Pledge. Bago sila mailipat, nakikilala ni Leo ang isang tao mula sa kanyang nakaraang buhay. Mabilis na lumipat sa kay Killian Badian, ang punong guro ng akademya, na nire-review ang ulat ng pagsusulit ng kanlurang teritoryo. Nagtataka ang kanyang katulong kung ilang estudyante ang nakapasa dahil sa mahigpit na mga kinakailangan ni Albie. Medyo nagulat ang punong guro nang makita ang 40 estudyanteng pumasa sa pagsusulit, na hindi pa rin mataas na bilang. Hindi masyadong nadismaya ang punong guro dahil inisip ng lalaking ito na 10 estudyante lamang ang makakapasa. Ito ay isang malaking tagumpay pa rin. Mukhang sina Celia at Abad ang mga nangungunang kandidato sa kanyang mga inaasahan. Narinig ng punong guro na may isang tao na inirekomenda bilang kinatawan para sa taon. Nakakagulat na si Albie pa ang nagrekomenda ng isang estudyante. Halos sigurado na ito ay alinman sa kandidato ng Scherdinger o Llewellyn. Pero sa kinalabasan, ang kandidato na ito ay isang tao na wala pang nakakarinig dati. Isang pangalan na lumalampas sa parehong Celia at Abad sa kanilang pagganap. Dumarating tayo sa panig ni Profesor Albie, na masusing sinusuri ang kakayahan ng batang ito. Inirekomenda niya ang estudyanteng si Leo Plav bilang kinatawan ng Night Division. Ang punong guro ay nagulat nang purihin ng propesor ang napakatalinong estudyanteng ito. Partikular niyang inilarawan ang kandidato na ito na may talento ng isang bayani. Ngayon na tapos na at naayos na ang pagsusulit, nag-e-enjoy ang aming batang lalaki sa isang mainit na sauna na siya lamang ang nag-iisa, tinatamasa ang init nito. Ang gantimpala sa pagwawagi sa pagsusulit ay ang panata ng hari ng mga perya. Ngayon, pagdating sa paglilinis ng mundo ng isang bayani, wala dapat karaniwang gantimpala. Ngunit kakaiba, binigyan siya nito bilang isang exception. Hindi naiintindihan ni Leo kung bakit at nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa harap niya. Hinarap niya ang bata, tinatanong kung alam nito kung bakit siya pinalayas mula sa bahay ng Scherdinger. Sa pagsisikap na iligtas ang isang kaalyado, hindi niya namamalayan na nawalan siya ng kontrol at pinakawalan ang apoy ng Scherdinger. Pero hindi pa rin siya nagsisisi sa kanyang desisyon, kahit ngayon. Nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang nag-iisang anak na lalaki, nais niyang mapunta sa tamang direksyon ang hindi kapani-paniwalang talento ng bata. Gayun din, labis siyang natutuwa na batiin siya sa pagtanggap sa akademya. Pagdating sa marangal na lungsod ng Lum Area, hinihiling sa mga estudyante na kolektahin ang kanilang mga gamit bago lumabas ng gate. Ang Lum Area ang sentro ng mundo, at ang pinakamahalagang institusyon nito ay ang Lumine Academy. Sa wakas ay dumating na si Leo, at sinalubong siya ng kanyang tiyuhin at binati siya ng pagbati para sa kanyang pagpasa. Nagtataka si Leo kung ano ang ginagawa niya dito, at nalaman niyang abala ang bahay ng Scherdinger sa paglutas ng isang walang katapusang debate na nagaganap na nang hindi bababa sa isang buwan. Tinanong niya ang bata, kung alam nito ang dahilan ng alitan. Nagtataka si Leo kung may kinalaman ito sa pagmamana ng hininga ng Finnick. Kinumpirma ng kanyang tiyuhin na iyon nga ang kaso, at kahit na hindi bahagi ng angkan ng Scherdinger ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, si Leo ay hindi maiiwasang maging anak nito. Pagkatapos ay naroon ang katotohanan na labis na humanga ang mga matatanda ng angkan sa tagumpay ng batang lalaki sa Western exam, na kilala sa pagiging napakahirap. Ibinigay kay Leo ang isang espesyal na susi ng subspace, na agad niyang ginamit sa pamamagitan ng pagbigkas ng isang utos. Binubuksan nito ang access sa isang espesyal na aklat. Pagkatapos, inutusan siya ng kanyang tiyuhin na lagyan ng mantsa ng kanyang dugo ang mga pahina ng libro. Sinunod ni Leo ang kanyang mga tagubilin, kinagat ang kanyang hinlalaki at pinakawalan ang mga patak ng dugo sa pahina. Ngayon na naibahagi na niya ang kanyang dugo, mayroon na siyang access sa impormasyon sa loob ng libro. Walang ibang makakaalam. At kahit na hindi madaling matutunan ang mga teknik ng mga Scherdinger, kumpiyansa ang kanyang tiyuhin sa talento ng batang lalaki at naniniwala siyang magiging sanay ito sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, opisyal siyang tinatanggap sa tahanan ng Scherdinger. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, humiling si Celia na makipagkita kay Leo sa isang hindi kilalang lugar. Bigla, may isang babae na hindi sinasadyang nabangga siya, na nagdulot ng pagkabangga nilang dalawa. Ang babae sa klase dito ay mabilis na pinulot ang kanyang mga libro, humihingi ng tawad sa kanyang padalos-dalos na pagtakbo.
Umalis siya nang mapansin ni Leo ang kanyang card. Kinuha niya ito at nalaman ang tungkol kay Chloe Muller, na isang freshman sa akademya. Binuksan ni Leo ang pinto at nakita ang inis na si Celia, na nagpapaalala sa kanya na marami pa silang kailangang bilhin at late na siya. Humingi siya ng tawad, dahil hindi inaasahang nakatagpo siya ng kanyang tiyuhin bago pumunta rito. Nakangiti sa saya, nagtanong si Celia kung ano ang nangyari. Upang masagot ang kanyang nag-aalab na tanong, inutusan ng batang lalaki ang mga apoy ng pamilya Zerdinger, nagtatanong kung tama ba ang kanyang ginagawa. Nakita ito, siya'y labis na naguluhan. Ang tiwalang Leo ay nagawang masteran ang lihim na teknik sa loob ng wala pang isang buwan. Ang kanyang kamanghamanghang tagumpay ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla at nag-iwan sa kanya ng tanong kung siya ba'y tao talaga. Kinabukasan, ang prinsesa ng espada at ang nakalimutang bayani ay nakakita ng isang barko na dumadating malapit. Ipinakilala ni Profesor Ain Elendio ang kanyang sarili bilang guru ng klase sa gabi. Gusto niyang sumakay agad ang mga estudyante sa barko, dahil aalis na sila patungong Lumon sa lalong madaling panahon. Nagsisimula ang paglalakbay sa mga estudyanteng nag-e-enjoy ng dahan-dahan sa kanilang oras. Mukhang magkasintahan sina Leo at Celia na nagiging dahilan para sa isang kumpiyansadong binata na maglabas ng kometa na nakakainis kay Celia. Ito ay isang alchemist mula sa kaharian ng Moira, at siya ay isang mangangalakal na may lahat ng ibebenta. Sinusubukan niyang makipagkalakalan sa mag-asawa sakaling kailanganin nila ang mga supply sa paaralan. Ipinakilala ni Leo ang kanyang sarili gamit ang kanyang pagkakakilanlang estudyante at ipinaliwanag na siya ay kabilang sa kaharian ng Dalad. Si Thomas ay halatang nagulat nang marinig ito, dahil ang kaharian na iyon ay kumuha ng mahirap na Western exam. Gusto ni Leo na talakayin ang hindi nakikita sa paligid, dahil parang medyo kakaiba ang buong sitwasyon. Mukhang masyadong tahimik, kahit na iniisip ni Celia na ito ang karaniwang pagtrato na dapat matanggap ng mga baguhang estudyante pagkatapos makapasa sa pagsusulit. Ang batang lalaki ay tumingin sa kanilang guro, habang sumasang-ayon si Thomas sa pagkaunawa ni Celia sa sitwasyon. Bigla na lang nang inag ang barko nang may lumitaw na napakalaking pangil mula sa karagatan. Halos madurog si Thomas, habang ang iba pang mga estudyante ay nagmamakaawa sa kanilang guro na makialam. Habang kalmado niyang iniinom ang kanyang alak, patuloy na pinagtatawanan sila ng kanilang guro kahit na humihingi ng tulong. Pinapaalala niya sa kanila na inaasahan na ang mga estudyante ng Lumon Academy ay magbibigay ng kanilang pinakamahusay sa panahon ng panganib, kaya't ito ay isang hamon na dapat nilang malampasan ng mag-isa. Sila ay humaharap sa pinakamalupit sa lahat, isang higanteng kraken ang nakatitig sa mga estudyante. Kahit sa ganitong tensyonadong sitwasyon, pinananatili ng nakalimutang bayani ang kanyang kalmado at pinutol ang pangil ng nilalang gamit ang kanyang talam. Si Celia ay maayos din sa kanyang sarili. Nakaranas ng matinding atake ng prinsesa ng espada, ang Kraken ay tumugon sa pamamagitan ng pag-spray ng tubig, na nagdulot kay Celia na mabasa. Hinawakan ng halimaw si Thomas na sumisigaw ng malakas. Nang makita ito, sabay na tumakbo sina Celia at Leo ng buong bilis upang putulin ang nilalang. Sa kasakiman ng alchemist, inaalok niya ang kanyang pagkabigla. Inaasahan niyang gagaling ang prinsesa ng espada sa kanyang sarili dahil sa kanyang reputasyon, ngunit hindi niya inaasahan na may isa pang estudyante na kasing tapang niya. Kawawang Thomas, muntik na siyang madurog ng nagyelo na pangil at sumigaw sa taong maaaring pumatay sa kanya kanina. Si Chloe, ang babaeng may salamin na nabangga ang ating batang lalaki, ay gumagamit ng ice magic at nag-iisa na humahadlang sa halimaw. Pinagsasabihan niya ang alchemist na hindi naman kailangan maging pabigat sa laban sa halip na manatili na lang sa likod. Inamin ni Thomas na ang mga tao tulad niya ay walang pakialam sa mga mahihina na gustong tumulong. Sa isa pang piraso ng tentacle na nawasak, makikita natin ang dynamic duo ni Abad at Chelsea na sumisikat sa eksena. Hindi pa rin sila tapos sa kanilang alitan sa pagitan ng dalawang angkan. Gayunpaman, ang Battle Mage ay nakatuon pa rin sa ating batang lalaki kahit na sila ay magkaaway. Sa dami ng mga halimaw sa lawa na nag-aambush sa kanilang daraanan patungo sa akademya, iniisip ng guro na ito ang perpektong salubong para sa mga baguhan. Habang iniinom ang kanyang alak, nagkomento siya tungkol sa mga nangungunang performer, sina Chen, Celia, Abad, Chloe, Walden, at sa wakas, si Duran Moira.
Ang mga kapitan ng bawat rehiyon ay mahusay na gumaganap laban sa banta. Gayunpaman, sa kabila nila ay isang estudyanteng lumampas sa kanilang pagganap. Isang hindi kilalang freshman na walang nangingibabaw na kapangyarihan sa anumang larangan, ang kanyang kasanayan sa espada ay ang kahulugan ng kahusayan, at siya ay tumutugon na parang nahuhulaan niya ang bawat atake. Masaya ang guro na makikita niyang ilalabas ng batang ito ang buong potensyal niya sa kanyang mga klase. Gayunpaman, mabilis maubos ang mga potion ng walang silbing alkymista nang sa wakas ay makarating sila sa kanilang destinasyon. Pagbaba mula sa barko, inaasahan ng guro na masanay ang mga estudyante sa pagtrato sa mga halimaw, dahil madalas nilang haharapin ito. Panahon na para tuklasin ang kahangahangang bulwagan ng pagpasok. Ang mga training grounds ng Lamini Academy ay pambihira. Maraming manunood ang umaasa na maganda ang ipapakita ng mga baguhang estudyante. Malapit nang magsimula ang seremonya ng pagpasok. Ang dibisyon ng gabi ay pinagsama-sama ng kanilang guro, na nais na ang mga kapitan ay lumapit sa harapan ng mga linya. Ang punong guro ng akademya ang namamahala sa anunsyo, umaasa ng magagandang bagay mula sa mga kandidato ng bayani ngayong taon. Binibigyang diin ni Cal ayon sa mga estudyante na kung nais nilang maging malalakas na bayani, kailangan nilang ipagsapalaran ang kanilang buhay at palaging inaasahang malalampasan ang kanilang mga limitasyon. Pinalo ang kanyang kamao sa lupa, naniniwala ang punong guro na kung hindi nila magagawa ang pinakamababang kinakailangan na kanyang binanggit, hindi sila karapat-dapat sa prestihiyosong institusyon. At pagkatapos ng isang segundo, nagiging parang lolo siya, parang hindi niya lang sila tinakat ng husto. Binanggit ni Cal ayon at tinanong kung bakit bigla silang lahat na nahimik. Ang kanyang nagniningning na reputasyon at imahe bilang mahusay na Panginoon ng espada ay unti-unting nadudungisan araw-araw. Susunod ay isang talumpati mula sa kinatawan ng mga baguhang estudyante, isang pangalan na inaabangan ng mga unang taon. Hindi si Celia, Abad, Chloe o sino man pa. Tanging pangalan lamang ni Leo Clav ang isinisigaw, na nagdulot ng gulat kahit sa kanya. Agad siyang lumingon sa propesor at napagtanto na tiyak na siya ang nagrekomenda sa kanya. Lumapit si Leo sa podium at tinawag ang mga propesor at mga nakatatandang estudyante sa kanyang talumpati. Habang nangyayari ito, maraming estudyante ang nagtatalo tungkol sa mga sinasabi ng hindi kilalang estudyanteng ito. Ano ang nangyari o sino ba siya? Ang talumpati ay nagtatapos sa nakakapagod na paraan habang tinatanong si Leo Clav tungkol sa kanyang mga layunin bilang kinatawan ng taon. Napagtanto niya na ang kanilang layunin ay sadyang provokahan ang mga nagtatapos sa likuran niya. Ipinahayag ni Leo ang kanyang mga salita sa napakamagalang at propesyonal na paraan, na nakakuha ng atensyon mula sa ibang mga instructor. Akala nila magiging napaka-reserbado ng seremonya, hanggang sa nagwala ang aming batang lalaki at hayagang nagpahayag na handa na siyang tanggapin ang sinuman sa kanila na hamanin siya para sa posisyon. Ang mapanghamong at matapang na anunsyo na ito ay nag-uudyok sa mga nangungunang estudyante, ngunit hindi talaga alintana ni Leo kung sino ang kanyang haharapin. Sa pagkakaayos ng anunsyo, nagpunta na ang mga estudyante sa kanilang mga dormitoryo. Mula bukas, magpapatuloy ang mga exploratory class sa loob ng isang linggo.